之下，俗人一场。芸芸众生却贪恋着我疏狂。苍穹之上，我心向往。这双手掩不住的光，看星安排开多少难解的心结。回头望，又是神鬼喧雷的情节。时空把我写进要一片幻灭。只好去又杀死贪图，不小心撕开了天幕。口中的权术让这碗金汤洒一地，它并不太坚固。当你在这里，要说的规矩竟被我给制定，就学来治病，铲除掉这一片大地的顽疾。我们俗人更像一步一步稳，我们俗人从未想真假不分，我们俗人够难听曲乐舞者，可曾见满山孤魂，只怪我奋不顾身。留后人考究我的心理涂鸦，这双手掩不住的光，看星安排开多少难解的心结，回头望又是神鬼喧雷的情节，时空把我写进要一片幻灭。是一趟却随意，我期盼这个结局，当布局是我失去，当你后悔那又是何必？好多谎言，好多狂骗，每场戏我都只手眼底，越来越死生屠在劫万余，不如一波就定。Ngunit marami na rin ako nakasalamuha at nakausap ng mga kawal ng Chujo. At hindi nila alam ang ginawa ng pinuno ng Hilaga. Maaaring binago ang alaala nila. Ang nangyari noon, tila ba binura sa kanilang mga isipan. Ano't ano pa man, hindi makakalimot ang isang mandirigma. Kaya may kasabwat ang pinuno ng Hilaga. Mga makapangyarihang tao na nasa iba't ibang larangan. Mga tambal? Tama. Ang pangkat ng tambal, kakampi nilang tribo ng Kuy sa kabisera. Hindi ko pa alam kung ano nangyari. Ngunit hindi na sila nagtutulungan ngayon. Dahil hindi papayag ang tribo ng Kuy na mapasok ng pinuno ng Hilaga. Maaari nating ipagpalagay na ganun nga kaya hinahabol ang asawa niya. Kung ganon sinasabi mong... Miao-chan, tulungan mo kong ikalat ang tungkol doon. Dapat makarating sa Kuy. Gagawin ko. Mahusay ang mga yun sa pagpapakalat ng usapin. Pangangalagaan ko si Pinunong Jiang dito. Sa pagbalik mo, tsaka tayo pupuntang Chujo. Sige. Ayon sa tagamanman, nasa Chujo ang elixir. Mabuti. Iparating ang utos ko. Lahat ng kawal ng tribo ng Kuwei. Lusubin ang lungsod ng Chujo! 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 Kung ganon na lamang pa rin pala nila. Di ka na dapat magtaka pa. Ilang buwan din nating naitago ang mga patayan sa lungsod ng Chujo. Bay tuturing ng malaking tagumpay ang mga yon. Gaano katagal bago yun maging ganap? 6 na oras. Kung wala si Munanji, hindi ka makakaangat sa ikalawang antas kahit na gamitin mo pang elixir. May nakahanda naman tayo sakaling di yun maganap, tama? Huwag ka mag-alala. Itataguyod ko yun. Tutupad ako sa usapan. Kung ganon, pareho tayo makikinabang. Pinuno! Sinasalakay na ngayon ni Jilijigo ng tribo ng Kuwei ang lungsod ng Chujo. Ngunit, wala pa rin bakas ni Jiang Shenghuai. Pagkatapos ng labang to, sa pagangat ko sa ikalawang antas, wala nang halaga ang buhay ng tao sa akin. Kahit matalo ko, tiyak ang iyong kaligtasan. Kaya huwag kang mag-alala. Kayo ba'y tiwala na kayo'y magtatagumpay? Panahon na upang magkaroon ng dafo ng ikalawang antas na mandirigma. Kahit noon pa man, mapagmatas ng tribo ng Kuwei at ng pangkat ng tambal, wala tayong halaga sa kanila. Pagkatapos ng labang ito, papatagin natin ang bundok ng Toutian. Babalatan natin ang buhay ang pinuno ng tribo ng Kuwei. At sasabawan mismo ang laman niya.
Ilang beses nang nadapa yung batang yun. 8 beses na. Yung babae yun, ilang beses na siyang bumili ron. 8 beses na rin. Yung matandang lalaki, ilang beses nagpabalik-balik. Ganon din. 8 beses na. 8 beses nang umuulit ang lahat. Mga Ginoo, gusto niyo pa ng sabaw? 8 beses niya nang sinabi yan. Narito na ang tribo ng Kwe! 2,000 hakbang ang layo! Humanda na kayo! Ngayon na! Pinuno ng Hilaga! Diyos ng Tigman! Diyos ng Tigman! Pinuno ng Hilaga! Diyos ng Tigman! Pinuno ng Hilaga! Diyos ng Tigman! Pinuno ng Hilaga! Diyos ng Digmaan? Kung ikaw ang Diyos ng Digmaan, ibig sabihin, isang Diyos ang papasakit ko ngayon! Wala kang kwenta. Ano nangyayari? Nilusob ba ng tribo ng Kwe ang Chucho? Ang lakas ng loob nilang lusubin ng Chucho. Ninanais ba nila makipagtigma sa dako? Isang talimuwang. Ang malawakang pagkapughaw! Yan ang malawakang pagkapughaw! Napakahayop mo! Lahat ng taong naninirahan sa lungsod ng Chujo, lahat sila naging mapaghiganting kaluluwa! 600 taon ang dinistiya ng Dapong, ngunit wala pang gumawa ng ganito kalupit kahit na kailan! Babalik ako sa kabisera upang kasuhan si Pinunong Huay! Itataya ko ang buhay ko upang magawa yon! Bilang isa sa mga pinuno ng Dafo, paano niya nagawang patayin ang mga mamamayan? Nararapat mamatay si Pinunong White! Nararapat lang siyang mamatay! Yan ang nangyaring pagkapughaw sa lungsod ng Chujo. Ang eliksir. Sumugot kayo!
isa ka lamang peste. Sa oras na mabuo ang elixir, mga peste na lang kayo para sa akin. Ang Chujo, malalasap ang walang hanggang kapayapaan! Sino yun? Paano nangyari yun? Kung ganun yan ang nabuong elixir mula sa buhay ng mga mamamayan. Magaling. Kaya ko rin palang gamitin to. Paano to nangyari? Hindi na mahalaga kung sino ka. Dahil kinilala ka ng banal na espada, marahil kasapi ka rin ng isang maharlikang angka. Ang tribo ng Kuwei ng Hilaga, ilang ulit na nilang sinalakay at sinamsamang hangganan ng Dafo. Kaya magandang pagkakataon na ito upang lipulin na silang lahat. Eh ano naman? Dahilan ba yun upang paslangin silang lahat? Walang halaga ang buhay nila. Ang sinumang nais magtagumpay, hindi yun pakahalagaan. Bakit hindi ka kaya makipagtulungan sa akin? Talunin natin ang mga Kuwei. Pagkatapos ng lahat ng to, ang Chujo ay malalasap ang walang hanggang kapayapaan. Di na. Papatayin na lang kita. Sino naman ang lalaking yon? Hindi ko alam. Sino yun? Hindi ko siya makita na maayos. Pinuno ng Hilaga, nararapat kang mamatay. Pinuno ng Hilaga, upang itaas ang iyong antas, pinatay mong 38,000 tao ng Chujo. Namatay ang lahat ng mga inosenteng yun ang dahil sa'yo. Ginalang ka ng mga mamamayan. Akala nila'y bayaning tagapag-ingat ka ng hangganan. Subalit pinapatay mo sila sa iyong mga kawal. Nakipagsabwatan ka sa tambal! Gamit ang lihim nilang salamangka, pinadalisay mo ang iyong chi at kinuha ang buhay ng mga tao. Ang mga kasalanan mo ay walang kapatawaran. Pinuno ng Hilaga, paano mo aharapin ang mga sariling kawal mo? Paano mo haharapin ang mga mapagiganting kaluluwang pinapatay mo? Tumahimik ka na! Kupal ang puta. Sino ka ba talaga? Bakit mo dinudungisan ang aking pangalan? Siya kaya'y nagsasabi ng totoo? Huwag niyo siyang pakinggan! Pakanayan ng tribo ng Kuwei.
Sinisira nila ang pangalan niya! Iningatan ng pinuno ng Hilaga ang ating hangganan ng maraming taon. Bayani siya ng Dafong, yun ang totoo! Hindi siya maaaring mamatay ngayon. Siya ang puso ng hukbo ng Dafong! Kailangan siya ng Dafong! Kailangan ng Dafong ang pinuno ng Hilaga! Buong buhay siya pagsisilbihan! Buong buhay siyang 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 pagsisilbihan! May diwa ang banal na espada. Alam niya kung mabuti o masama ang puso ng tao. Kung totoong malinis ang kalooban mo, ba't di mo subukan? Pasunurin mo yan. Namamalik mata pa ako. Namapasok ko sa banal ng banal na espada ang ating pinuno! Pinapatay nga niya ba mga taga-Chujo? Pinapatay niya nga! Anong totoo sinasabi ng lalaki? Hindi ito maaari. Ginawa natin. Hindi totoo yun. Ang taong masama, pinarurusahan ng langit. Pinuno ng Hilaga, pinaslang mo ang mamamayan ng Chujo. Hindi mo ba inasahang mangyayari ito? Tama na ang daldal! Shuchiya, hindi ko na matatagalan pa to! Dapat kang mamatay! Patayin mo siya! Patayin mo ang pinuno ng Hilaga! Patayin mo ang pinuno ng Chujo! Bakit ito ginawa sa iyong mamamayan? Pinaslang kayong lahat nang walang kalaban-laban! Ya! Ya! Tayo na! Ya! Ya! Isang malaking kalokohan. Naglalaban tayong dalawa para sa kapakanan lang ng mga peste. Nakakatawa. Ang malagay sa panganib para sa mga tao. Di mo ba naisip na naging pinuno ka dahil sa kanila? Anong klaseng pinuno ka? Kapag pinatay mo ko, kaguluhan ang haharapin ng Chujo habang buhay. Alang-alang sa mga mamamayan, tuturuan kita ng leksyon ngayon. Ikaw, ang totoong peste sa mundo.
Nawala na ang presensya ng pinunong yun. Mamaya na pag-usapan. Ano ang nangyari sa lungsod ng Chujo? Tayo na. Ha! Yeah! Ha! Ha! Hindi ko pwedeng buhayin ang pinuno ng Kuwei dahil hindi magkakaroon ng kapayapaan sa Chujo. You! Maghintay ka rito. Yeah! Yeah! Si Shuchian. Siya ba ang pinuno ng Kuwei? Sino yan? Shuchian? Pinanonsya. Salamat sa mga ginawa mo para sa Jojo. Shuchian! Patay na ang pinuno ng Hilaga! Ako si Yang Yan, gabay ng gabi! Sinusundo ko ang tagapangasiwang si Pinunong Jiang! Siya na ang mamumuno sa Chujo! Pinunong Jiang. Ang pinuno ng Hilaga, patay na talaga siya. Patay na siya. Tama kayo. Nasa loob ng lungsod ang kanyang mga labi. Kayong lahat, uuwi na ngayon. Pinuno, sundan niyo po ako. Pinuno. Nais ko munang mapag-isa na muna kahit sandali lang.
Sige. Maestro, nandiyan ka pa ba? Maestro. Pinunong Shu. Huwag ka munang gumalaw. Napinsala ang daluyan ng lakas ng iyong katawan. Mapalad ka at hanggang ngayon buhay ka pa. Mapalad ka rin sa dalawa mong kasamahang naglilipat ng chi sa'yo nang walang tigil. Kung hindi, hindi ko na alam ang mangyayari sa'yo. Dalawa kong kasamahan? Sino sila? Sila ay sina... Miguel! Mahusay. Salamat sa inyong pagtulong. Bukas, sa mga tahanang nasa kanluran ng lungsod naman ang inyong aayusin. Isang karangalan sa amin ang tumulong sa pag-aayos nitong lungsod ng Chujo. Binibini, habang buhay ka naming pagsisilbihan. Amo! Hindi ba't sinabihan kitang huwag kang tumungo rito? Hindi sila matatapos niyan eh. Trabaho na! O bakit? Inaapi ka na naman ba nung gabay? Si Pinunong Shu, gising na siya. Hangganan sa timog? Ito pala yung uod na gumagawa ng seda. Yan ang gintonggu. Ah, gintonggo. Kala ko ba, nilipol niyo ang pangkat ng tambal sa Yunjo? Paano niyo to nakuha sa hangganan ng timog? Ay, nako. Napakahabang kwento niyan. Sobrang lungkot namin noon habang nakaburol ka. Hindi ko alam kung kanino yung mungkahi. Hindi ko rin alam kung sino ang pumayag. Basta ginawa namin. Handang isakripisyo ang buhay para sa tungkulin. Nais ka naming ipaghigante, balak naming talunin ang pangkat ng tambal sa lugar ng Yunjo. Ngunit bigla kaming nilamon ng malalaking alon. Pagkatapos lumubog kami sa dagat.
Inatake kami ng halimaw na isda. Nais niya kaming kainin. Kaya naman, iningatan namin si Pinunong Yang. Matindi ang laban. At mabuti na lang, magaling kami. At nagawa namin siyang talunin. Pagkatapos, inanod kami 1 araw. 2 araw. 3 araw. Napunta kami sa islang walang tao. Kahit mahirap ang buhay doon, hindi pa rin kami nawala ng pag-asa. Ginawa namin ang lahat upang humingi ng tulong. Nagpauso kami. Gumawa ng ingay. At gumamit ng mga kalapate. Nangaso kaming 4 upang makakain kami at lumakas. Tunay ngang, napakahirap mabuhay sa isla ngayon. At sa wakas, matapos ang kalahating buwan, may dumaan na bangkang naglalayag. Buti na lang, pumayag silang ihatid kami sa Yunjo. Subalit, nang makababa sa bangka, nasa hangganan ng timog kami at wala sa Yunjo. Nagalit pa sa amin ang mga pinuno ng Gu, kaya hinabol nila kami. 1 araw nila kami hinabol. 2 araw. 3 araw! Hindi namin inasahan. Dadalhin kami ng gintong Gu sa kabisera. At sa huli, narating namin ang kabisera. Sabi ni Pinunong Wei, dahil nakabalik na kayo, hindi pa kayo makakapagpahinga. Tumungo kayo sa hilaga ng Chujo. Si Shu Qian, hinihintay niya kayo. Si Ningyan, buhay pa siya! Habang buhay, kami magkakapatid. Tayo na! Magkakapatid. Habang buhay! Pinuno. Ang Chujo ay malupit at walang buhay. Madalas din itong sinasalakay ng mga kwe. Ngunit mabubutit masisigla ang mamamayan. Lagpas 50 taong gulang na ako. Halos kalahati ng buhay ko ginugol ko rito. Ngunit ngayon, lahat ng mga katakilaang mga isinulat. Isa na lamang abong isinaboy sa mga alikabok. Ang mga nangyari ay itatala sa kasaysayan upang magsilbing babala. At gayon din, lahat ng mga kasamaang ginawa ng pinuno ng Hilaga, hindi mabuburang dungis sa kanyang pangalan. Siya ba'y hahatulan ng hukuman ng imperyo sa ginawa niya? Dahil siya ay kasapi ng maharlikang angkan at maraming karangalan, tagumpay ay maaaring pagsikapan. Pinunong Shu, Hindi magiging madali ang paghatol sa kanya. Ngunit may magagawa tayo. Anong magagawa natin? Doon sa kabisera. Kunin natin ang pagkakataon. Gamitin yung pakinabang upang isara ang kasong yon. Subalit, nawasak ng husto ang Chujo. Matatagalan pa bago makabangon. Di ito ang tamang oras upang bumalik. Kahit patay na ang pinunong yon, lingid pa sa mundo ang mga kasalanan niya. Ang balita ako nakatakas na si Che Yongshu, ang kanang kamay ni Pinunong Wai. Kasabwat siya sa kasong paglipol ng lahit. Kung maunahan niya tayo sa kamahalan at ibahin niya ang totoong nangyari, hindi yun makakatulong. Para sa iba pa nating gagawin, pag-usapan natin yung mga yon habang naglalakbay. Si Pinunong Jiang ang punong saksi natin sa lahat, kaya dapat natin siyang isama. Ngunit ganun pa man, kailangan may humalili sa kanya dito sa lungsod habang wala siya rito. May naisip ako para riyan. Sino?
Pinagkatiwalaan siya ni Pinunong Wai. Kasabwat din siya sa pagkapughaw. Dahil nasa ilalim siya ng kapangyarihan ng pangkat ng tambal. At para sa akin, matuwid siyang kawal at mapagkakatiwalaan. Matagal na rin niyang pinamumunuan ng mga hukbo ng Chuzhou. May paggalang na sila sa kanya. Noong nagdalamhati at nawala ng katatagan ng mga kawal, siya ang umaliw sa mga tao, nanguna sa pagharap sa kalagayan nila. Siya rin ang namumuno sa pagsasaayos ng lungsod at panghikayat sa mga kawal. Kahit na hindi ko siya gaanong nakasama, alam kong mabait siya at mabuti ang kalooban niya. Mahusay siyang mamuno. Siya ang nararapat sa tungkulin. Kawal, papuntahin mo rito si Pinunong Lee. Opo. Sa nangyari sa Chunfeng, ikaw nang bahala. Opo. Kumusta ka na? Mapalad at buhay pa ako. Malubhang yung nata mo. Kailangan mo pang magpahinga. Si Pinunong Wei, siya mismo ang nagpadala sa amin upang palihim na ingatan ng pulutong na naririto. Narinig ko kay Nangong na mag-isa mo raw tinalo ang isa sa mga pinuno ng tribo ng Kuwei, tama ba? Ang pagkamatay niya ay tulad ng nasa sangbo. Ang nasa ilalim ng lawa ng sangbo. Nasa katawan ko siya. Huwag kang mag-alala. Malalim ng pagtulog niya at hindi masama ang puso niya. Hindi niya maapektuhan ang isip ko. Ganun. Alam ba ito ni Pinunong Wei? Oo, alam ni Pinunong Wei. Mabuti. Pinunong yan. Sa pagbalik natin, itatanong ko kay Pinunong Wei ang tungkol doon. Mula ngayon, kailangan mong maging maingat. Tandaan mo, wala kang ililihim sa amin na kahit na anong bagay. Kung may pagdududa ka, hingin mong pananaw ni Pinunong Wei. Maliwanag. Pinuno! Masamang balita! Pinuno! Pinuno! Masamang balita! Ano nangyari? Si Pinunong Lee, binigay ng mga ari-arian niya. Nagpatiwakal siya sa himpilan. Iniwan niya ito. Binagabag ang puso niya. May maliit na soro. Nakaupo sa may libis. Masaya siyang nagduduyan. Singputi ng niebe ang bundok. Walang lamig sa ikaapat na buwan. Bakit kailangan malungkot? Sumisibol mga halaman sa bundok. Sa Hindi kayo, dumaong na tayo. papuntong hininga. Mga kawal na malayo sa tahanan. Gabay na, Shu. Bagamat magaan at mabilis sa paglalakbay, at tamang ipaalam sa hukuman ng imperyong pagbabalik natin, sa tingin ko hindi na ito kailangang gawin. Pinuno, umakyat na lang kayo. Ay. Pinunong Jiang. Dahan-dahan. Sino ang mga taong to? Bakit nila kasama ang mga gabay ng gabi? Marahil ay may nangyari sa kabisera. Masayang nagduduyan. Singputi ng niebe ang bundok. Walang lamig sa ikaapat na buwan. Bakit kailangang malungkot? Sumisibol mga halaman sa bundok. Sa lungkot ay napabuntong hininga. Mga kawal na malayo sa tahanan nila. Ipaalam sa kamahalan. Ang mga pulutong na nagsiyasat sa Chuzhou, nagbalik na upang magulat.
天生我也，天地心，风动因危险。爱是妄念错判结，易怒有刀剑，受人无功为圣贤。此间万古如长夜，看不变，唯有心事毕生所事不变。心若万象如无言，只望眼，朝夕一血，我必将一光化现。树欲静而风不忍歇，是黑暗幻灭，痛不平交缠千万年。轩，天生我也，天地心，风动因危险。暗是妄念错判结，易怒有刀剑，受人无功为圣贤。此间万古如长夜，看不变，唯有心事毕生所事不变。心若万象如无言，这妄言，朝夕一血，我必将一光化现。树欲静而风不忍歇，至黑暗幻灭，痛不平交缠千万遍。此间万古如长夜，恨不变，唯有心事毕生所事不变。心若万象如无言，这妄言，世人狂悲战离绝，途经成劫。